Pumalakpak sa buhay na Diyos. Last conference po, nagkaroon po tayo ng temang Pangasinan 2020. We have our goal, we have our vision, that this time our churches will multiply. Our members will multiply. Pero, alam nyo ba, kaya napakahalaga po ang araw na ito. Kasi kahit po sa workers, kailangan din po nating mag-multiply. Amen ba? Tumingin ka nga sa katabi mo. Siya pa rin ba yung dati mong katabi? Baka sabihin mo, hindi po, bago na yung buhok niya. Okay? Bago na yung katawan niya kasi medyo tumaba. Okay? Ito po ang sanayin natin. Make it a lifestyle, di ba? Kasi kung last year, hindi man tayo nagkita-kita, this year, sana sabihin natin, wow, thank God, you're back. Di ba? Kasi yung mga ibang workers natin, naiintindihan natin, napapagod yung mga yan, napapagal yung mga yan. But you know, ang kahinaan ng mga leaders, hindi sila pwedeng tumakbo sa membro para magpa-counsel o para magpa-comfort. Di ba? Sino ang mga magpapalakasan? Walang iba kundi kapwa mo rin leaders. Yung nga nakakalungkot sa ating mga workers, di ba? Pag tayo may mga problema, hindi tayo makamembro hindi tayo makatakbo sa membro. Pero pag ang membro mo ang nagka-problema, kahit tulog ka na, ginigising ka pa. Pero yun ang tawag sa atin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ulitin ko, ang seremonya, ang fellowship at ang gathering na ito, ang event na ito, ay mahalagang mahalaga sa ating mga manggagawa ng Diyos. Ulitin ko po yan. Gusto kong idein. Kasi yearly po natin ginagawa ito. Na sana ito lamang yung pagkakataon na magkita-kita po tayong lingkod ng Diyos sa Pangasinan District. Na kung saan malaya tayo lumapit kahit sinong gusto mong lapitan. Kasi mamaya po, magkakaroon tayo ng freedom to go around, fellowship with one another. Kailangan po natin ito, admonish one another. Kasi lalayo kaya natin. Alaminos, biyahe ka papunta doon, mangungumusta lang. Diba, ito na yung pinaka-best na pagkakataon sa atin. Kung nakita mo yung kapatid na nagkakaproblema, nanghihina, ayan. Ito na yung pagkakataon to uplift them, to encourage them with words and prayer. Well, pumasok ang ating taong 2014. Ano po kaya ang unang-unang mensahe natin sa ating local church? Alam niyo po sa amin doon sa Binmaloy. Dati-dati, ang preaching ng first Sunday ng year, pagpasok ng taon, how to become successful, how to become fruitful, o kaya mga pagbabago, mga sabi nilang New Year's resolution. Pero alam niyo po doon sa amin, sa Binmaloy, ginawa po namin kakaiba. Kasi ang tema po namin sa pagpasok ng taon is triumphal entry. Yes! Sa nangangahulugan, pinapasok na namin ang unang linggo, tagumpay kaagad. Kasi habang nakaset sa mind ng mga membro na, tagumpay ako, tagumpay ako. Kung baga sa labanan, inihanda na sila. Dahil 365 days maglalakbay nila sila bilang isang mananampalataya. Kailangan itanim mo sa puso nila at sa isip nila na sila ay tagumpay. Kasi eto ang inaasahan ng Panginoon sa bawat Kristiyano. Amen ba? E di lalo pa kaya kayo, tayo, na frontliners, na tinatawag na hindi basta Kristiyano, pero kayo ay mga ambassadors ng ating Panginoon. So this time, sa pakikinig sana natin ng mensahe, please, let us focus on the Lord. Siguro bago po tawagin ang ating tagapagsalita ngayon, we will be given just 2 minutes. If you want to go to the toilet, if you need to make a phone call, feel free. Kasi eto na po yung pagkakataon na makinig tayo sa sasabihin ng ating Panginoon for each one of us. And I believe napakahalaga ito para muling haharap tayo sa 2014. Sige lang po, yung mga gustong tumayo, ayan, may mga tumatayo. In 2 minutes. But I would like to take this opportunity again to introduce our speaker. Wala po tayong ibang tagapagsalita ngayong umaga.
kundi ang minamahal na Ama natin sa distrito. Kilala natin siya by name, kilala din natin siya by works. Pero mas higit na makikilala natin ang ating Panginoon sa pamamagitan niya. Kasi tatayo po siya ngayon dito, hindi para magpakilala kung anong pwede niyang gawin at kung ano ang gagawin niya. Kundi muli mangungusap ang Panginoon sa pamamagitan niya. Amen ba? Amen. Sige po, may mga pumapasok pa po. I think we still have space dito po sa likod. Do we have Bible school students here? Okay, yes. May I tap you? Brother Alex, please. I-lead mo na lang yung mga upuan sa mga workers natin. Ay, yung mga upuan natin. Doon sa Hindi, yung ginagawa ni Pastor Ivy. Yan. For all our workers to be comforted and settled before makipag-usap ang Panginoon sa ating lahat. Alam niyo po, gusto ko lang na i-share sa inyo yung mga karanasan namin bilang mga lingkod ng Diyos. Minsan sa amin, pag nagpro-programa po kami, lalo na sa Dagupan Division. Pag nagplaplano po kami, naghahanap kami ng place to have such a big gathering. Ang unang-unang hinahanap natin is a place where we can enjoy. Malawak, maluwang, malinis, at makakapag-focus tayo. Isa sa mga iniiwasan ko na i-recommend yung lugar na may internet or wifi. Alam nyo ba yon? Kasi, ang iniiwas ko yung oo, totoo yun. Mag-e-enjoy tayo. Pero pagdating na sa Word of God, hindi na nabibigyan ng importansya. Bakit? Yung mga ibang pinagpala ng Diyos ng laptop or ng iPad, nakaupo sila pero ibang ginagawa. Kaya nung napansin ko yun, sabi ko, Lord, pag may nagme-meeting kami, pag sinabi natin nila ganitong lugar, iniisip ko kagad, may wifi ba doon? Kasi we cannot stop our people to do things on their own. Pero nadidefeat yung purpose. Pero alam nyo ba, dito sa New Life, meron din pong wifi. But, we expect workers tayo ng Panginoon. Amen? We are disciplined because we are disciples of God. Amen? So naniniwala tayo na disiplinado tayo, it's because we are disciples and disciplers of God. Kung gusto nyo na yung mga membro nyo, gayahin kayo, then, let's obey our God. Sabi nga nila, you can expect your people to obey the Lord if they see you obeying the will of God. So I believe lahat na po tayo, at lead ko lamang po yun, for those who want to go to the toilet and go to make a phone call. So hindi ko na po patatagalin, baka mamaya kalamin ng ating mga tiyan. Ang ating tagapagsalita ngayon, walang iba, kundi ang ating minamahal na Reverend Arnel Bautista. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Pastor Rafe. Kagabi pa nagsasalita si Pastor Rafe. At salamat sapagkat walang interception ng signal, tuloy-tuloy yung kanyang pagsasalita. Nung mag-usap yung District Council, sino ang magiging speaker natin sa ating licensing service? Then, I'm thinking of some pastors o servant of God na pwede natin itap para i-encourage tayo bago natin tanggapin yung ating license, ay ma-encourage tayo. But all of them decided na ikaw na lang para yung heart, yung beat ng Lord para sa Pangasinan ay madala. So ako po ay masunuring lingkod pag ang mga kasama ko sa council ang siyang nagdesisyon. Pero ako po'y nagulat kanina, may pastor na dumating at sabi, bro, sinong speaker natin?
abangan mo na lang kung sino. Bakit? Kasi ako ang magbibigay ng honorarium sa kanya. At sabi niya, dollar pa. Sabi niya, no? Hindi, nagbibiruan mo kami. Pero kung tututuhanin niya, tututuhanin ko rin. Ganyan po ang mga lingkod ng Lord. No barrier, no boundaries. May mga time na kailangan po nating, diba? Bakit sa Pilipinas lang tayo yung motto, it's more fun. Pwede rin naman it's more fun in the lives of pastors and workers. Amen? Pwede naman tayong gumiti, pwede naman tayong tumawa. Bakit ko gustuhin nyo na kasi mangot? Amen ba? Nandiyan ba kayo? Pwede naman tayong ngumiti kahit na mabigat na mga pagsubok o kayo mga trials. Pwede naman nating baliktarin yung sitwasyon. Ang tawag doon kahit yung reality, ang tawag doon ay pananampalataya. So, purihin ang ating Panginoon. Sana po, after the service, licensing service, huwag po kayong magpunahang umuwi. Today is not just receiving a simple card na nakalagay doon sa likod. Ano nakalagay doon? It is hereby authorized. I want you to understand that today is not just receiving your authority to preach and teach or to conduct services. But this is a moment of hearing from the Lord. As a body, as a family. Kasi kung hindi tayo magkakasamang ganito, paano natin mapapakinggan si Lord? Bilang iisang pamilya. Naniniwala po ako na ang Holy Spirit is an omnipotent, omnipresent, all-knowing, omniscient. Na yung sasabihin niya sa Alaminos Division, pwede niyang sabihin sa ibang division. Pero gusto ko rin paniwalaan at naniniwala ako na kapag tayo po ay nagsama-sama, isang boses ang ating mapapakinggan. Amen po ba? Amen. So, I'd like to share this morning on the topic, partners in multiplication. Who wants to be partner with us? Amen. Kung magmo-multiply ka, magmo-multiply din ako. Kung magmo-multiply siya, magmo-multiply din ikaw. Kung lalago yung church niya, lalago din ang church mo. Kung lalago ang ministry mo, lalago din ang ministry mo. Lahat tayo sama-samang makakakita ng paglago sa ministry pinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We will be partners in this vision for multiplication. Say amen. Go ahead, clap the Lord. Give clap to the Lord. Now, bakit po lumabas o kaya'y umusbong o na-conceive yung message na ito? Meron po akong newsletter na tatanggap sa International Foursquare Church. Madalas po doon yung prayer guide at may mga articles na sinusulat. And one thing that caught my attention, naglagay po yung ating pong international president. Kilala mo ba ninyo ang president natin sa international? Hindi na po si Jack Hayford. Ang pangalan po niya ay Glenn Boris Jr. So, doon sa article na yon, in-announce niya that Foursquare prayer theme for 2014 will focus on the 5 targets. Alam niyo ito, akala ho natin sa Amerika lang, pero dalhin ho natin ito. In other words, kung ano ang ginagawa ng Lord sa isang sulok ng bansa, gagawin din ng Panginoon dito sa Pangasinan o sa Pilipinas. So sabi niya, it will focus on the 5 targets with an emphasis of multiplication. With an emphasis on multiply. Alam niyo, na-inspire talaga ako nung makita ko ito. Lord, nagkakaisa yung damdamin ng Pangasinan
doon sa international office. And then, tutuloy ko. This includes, si Pastor Boris po yan, ang nagsabi, this includes growing, expanding, and moving its target forward. Kumusta ho? Hindi ba magandang bagay na bigyan po natin ng pansin ang bagay na ito? And then, ano po yung 5 targets na binabanggit niya? Target number 1, discipling healthy, reproducing leaders. Salamat, Pastor Apen, remind kami na tignan mo nga yung katabi mo, siya pa rin ba? Ako po, hindi talaga po pwedeng umalis ang misis ko lagi sa pagkatabi ko. Pero, itanong mo yung iyong pananaw. May nakikita ka bang bagong leader? Tignan mo sa church na dati mong nakakasama o division. Meron ka bang nakikitang bagong leader? Iyan ang target po natin. Reproducing healthy leaders. Kung tayo po ay healthy, magre-reproduce tayo. Ang sakitin, ang sakiting individual, mahirap po yan mag-produce. Pero bilang isang healthy leaders, it is a natural, ano tawag dito? Natural lamang ito na meron siyang mapuproduce na leader. Kapatid, ang pag-produce ng leader, hindi ala tsamba. Nandyan ba kayo, kapatid? May dumating na magaling ito leader. Ingat ka. Pero tingnan mo yung mga, tila baga, dumating walang pakinabang. Walang, hindi man lang matawag yung pansin mo. Bigyan mo ng impasisyon. Pangalawang target. Growing, may kwan yan? Growing healthy churches. I want you to understand that Pangasinan 2020 is growing a healthy church. Noon pa ito ang ating sinisigaw. Pero ang tanong, nakatain na ba natin yung healthy churches within our district? Target number 3, reaching and discipling nations. Reaching and discipling nation. Minsan po, ito hindi lamang po yung literal na ibang bansa, but sometimes we are reaching ethnic group of people. O siguro, hindi naman ethnic, may mga tribo, pero there are groups of people na kung saan pag naabot mo at nashiran mo sila, ay sama-samang maglilingkod sa Lord. Sino sa inyo ang mangangahas na siran ang isang grupo ng mga, notorious na mga gangster? I-share ang salita ng Diyos. These are called group of people. Target number 4, diversifying leadership. Ang mandate ng Pangasinan District ay hindi po suluhin yung leadership. We wanted everybody, pastors, leaders, and workers, na kung ano yung pagkakaiba natin ay pwedeng gamitin dito sa ating partners in multiplication. Say amen for that. Amen. Walang magaling, walang mahina. Mali ata yung aking sinabi. Walang mas magaling, wala ding mahina. Lahat magaling para sa ating Panginoon. Amen. Ang talentong meron ka, ang kakayahang meron ka, ito ang ating pong dadalhin sa bawat isa sa atin. Kailangan i-recognize ang lahat ng mga bagay-bagay na makaka-contribute doon sa ating pagiging partners in multiplication. Hindi ko namin kaya ito sa District Council. 5 lamang po yung District Council natin. Pang-anim po ako. Pero marami ho tayo upang sa ganun, abutin yung goal na nais ng Panginoon
na makita sa ating mga churches at sa ating district. And target number 5, resourcing leaders. Hindi po yung mga leaders ang sources. But we wanted to see that each leaders will contribute to the fulfillment of this multiplication and growth in our church. Yan po ang sabi po ni President Glenn Boris, ang International President of the Church of the Foursquare Gospel. Dagdag pa niya. Dagdag ko pa rin ito, no? Ay sabi niya, I am excited about the coming year. Sino po ang excited sa inyo? Amen. Sa taong 2014? Amen? Amen? Na-create na ba yung excitement na ito sa ating mga local churches? Na mas maganda ang 2014 kaysa doon sa 2013. Correct me. Hindi ba sinabi kong pangit ang 2013? Hindi po. Maganda ang nangyari sa 2013, ngunit mas maganda ang mangyayari. Amen. At maraming mga mangyayari magaganda sa taong 2014. Believe me! Maniwala ka, kapatid, mas magandang dihamak ang gagawin ng Panginoon sa 2014. At sabi niya, as we continue to believe and pray together, God will continue to lead. This is the purpose of our licensing. We believe that God is going to speak to us. God is going to direct us. God is going to lead us. And thank God, God is the God of the Foursquare family. God is the God of the Pangasinan district. And He is the God who promised us, He will bless us. He will bless us. Those who believe that God is going to bring great blessing to our district, to our ministry, to our local churches, give God the best shout. Amen! Hallelujah! Announcement lang yata yun eh. Partners in multiplication. Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, chapter 1, verses 5 to 10. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you. Chosen. Nag-share ako sa church namin, nag-share ako sa council about chosen. Then, kinamit namin yung metaphor na seed. Binhi. Ang mga binhi, piling-piling. Bakit? May potential na mag-multiply. May potential na mag-produce. Kayo ay binhi. Yan ang sabi ng 1 Thessalonians, you were chosen by God. Because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. You know how we live among you for your sake. You have become, or you became imitators of us and of the Lord in spite of severe suffering. You welcome the message with the joy given by the Holy Spirit. And so, you became a model to all the believers in Macedonia and in Achaia. The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. Partners in multiplication. In one article I read sa isang church growth, si George Patterson, sa article Spontaneous Multiplication, sinulat niya, every time we eat the fruit of God's tremendous reproduction. Do you realize this?
Every time na tayo ay kinakain natin, yung tremendous reproduction and multiplication power of God. It was given to plants, animals. It's everywhere. Yung reproduction, yung multiplication. It's everywhere. Plants, trees, birds, babies, flowers. All creation is shouting, sabi nun niya. This is the way God works. Multiplication is His desire and His style. God's desire, one. And plan is multiplication. How many of you believe that multiplication is in the heart of God? Yes. Multiplication is in the mind of God. Genesis chapter 1:28. In fact, the first command, God said, be fruitful and multiply. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Pansinin po yung mga adjective na ginamit. Fill the earth and subdue it. When we talk about fruitfulness, as God's design, hindi lamang po kakarampot, kundi talagang abundant fruitfulness. This command was repeated or reiterated to Abraham, to Isaac, to Israel, to David, to the nation, Israel. And then sabi niya, 17 verse 6, I will make you fruitful. Is there something missing? God said, I will make you fruitful. No, the Bible said, I will make you very fruitful. Wow! Noon pa man, ito na ang plano ng Lord para tayo makaranas ng ganitong kalagayan. I will make nations, hallelujah, among you. Pwede ba natin gawin? Republic of the Foursquare City in the Philippines. But God is going to raise up group of peoples. No? Ano pa? And kings will come from you. Ayaw kong palagpasin dito eh. Sino ang naniniwala, mga kapatid, that in the Foursquare family, in Pangasinan District, God is going to raise up political leaders from among our group, from among our family in the district. Sino po ang naniniwala sa inyo? Sino po ang nag-i-envision na ang magwe-welcome dito kung hindi mayor, congressman, gobernador? Ayaw niyo ho yatang maniwala na pwedeng ang mga mayor hindi lamang sa entablado ng plaza magwe-welcome, kundi kahit sa entablado ng ating mga churches, sila ay magwe-welcome sa mga bisita, sa bawat mga mananampalatayang darating sa ating mga churches. I will what? Kings will come from you. Hallelujah! Nangangarap akong magkaroon ng mayor sa aming church. Nangangarap akong magkaroon ng congressman sa aming church. Kasi may vice mayor na ako. May vice mayor na kami. Nangangarap akong magkaroon ng congressman sa aming church. Kung hindi man yung mga kasalukuyang nakaupo, yung mga nakaupo na sa church ang ihanda natin upang sa ganoon sila ang luluklok doon sa trono ng mga opisyal ng ating mga gobyerno. Pangarap ba ito, kapatid? Masyado naman yata akong ambisyoso. Pero sinabi niya kasi, kiniklaim ko lang, kapatid. Amen? Isa sa ating church, isa sa inyo. Ang miyembro ay, hallelujah. Ano kaya? Kings will come from you. Now, Pastor, para sa kay Abraham yan. Galatians 3:16,
the promise, or the promises were spoken to Abraham and to his seed. May commentary na nagsasabing, si Jesus Christ yung seed, kaya singular. Pero kung idudugtong mo natin, yung Galatians chapter 3 verse 29, ang sabi doon is, if you belong to Christ, how many of us here belong to Christ? Amen? Amen. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed. I repeat, if you belong to Christ, then you are a recipient of this promise of multiplication. The promise made to Abraham is a promise made to me, mga anak ko at ng lahat ng mga mananampalataya, because I belong, you belong to Jesus Christ. Hallelujah. Come on, give God our clap. Now, this multiplication, Satan attempted to stop. Pero bago ko basahin yung mga talata, gusto kong sabihin sa inyo, kailanman hindi nagwagi si Satan. Ang plano ng Diyos para sa paglago, multiplication sa ating mga churches, ay mangyayari at mangyayari. Kailanman hindi magtatagumpay si Satan. Amen? Amen? Amen. Maraming mga darating na, anong tawag mo doon, Pe? Pa-drive ako papuntang Dagupan. Nakikinig ako sa National Radio Station. Hindi ko alam kung 666 o 630. May komentaryo doon at nagsabing, kaya nagkaroon ng outbreak sa dengue kasi yung 1 million o 2 million na vaccine, immunization, 2 million yata hindi na i-deliver, na-stock doon. Mga leaders, mga pastors, mga workers, kailangan nating isaksak ang maraming mga 1 million, 2 million vaccine sa ating mga sarili upang ang criticism ng vaccine, ang criticism na tigdas na dumating sa atin, walang epekto sa atin. Mga bagay-bagay na siyang pipigil sa atin, hindi magtatagumpay. Because I am immune with the power of the Holy Spirit. If people will criticize me with this God's purpose, God's vision, hindi bale, basta hindi ang Panginoon ang nagsabi sa akin, hindi ko, huwag mong pakinggan ang sinasabi ng iba. Makinig tayo sa ating Panginoon sapagkat ito ang direksyon ng ating Panginoon. Look at this. Exodus chapter 1 verse 7. Nung nawala na mo si Joseph, kasi Egypt experienced abundance. No? Nakaranas po ang Egypt ng talagang grabing pagpapala dahil sa presence ni Joseph. Joseph became the prime minister of Egypt, right? It's just simply by interpreting a dream. Wow, yung mga dreamer dyan, huwag yung mamaliitin. Pwede kayong maging prime minister. Amen? So si Joseph, pero nung namatay, verse 7, nakalimutan na yung mga magagandang ginawa ni Joseph. And here it is. But the Israelites were fruitful and multiplied greatly and become exceedingly numerous. Pwede bang may magpaliwanag sa inyo? Gaano kadami ang exceedingly numerous? Can anybody explain to me? What does this mean, exceedingly numerous? Kung hayop lang sanang pag-uusapan natin,
may solusyon na kaagad kasi nandito si Dr. Ring. Pero ito, hindi ko kayang ipaliwanag maliban kung nandyan si Dr. Ring. And then, so that the land was filled with them. Mas marami na ang Israel kaysa ang Egypt. Takot ngayon ang pamunuan. And so they tried to, ano ito? Karoon sila ng hindi lang one-child policy. Pero every firstborn son must be just to, ano ba yung minimize yung pagdami nila. Verse 12, but the more, hindi pa pala, pero ang ginamit dyan is oppress. Damihan ng kota, bawasan ang raw materials. Pero habang pinapahirapan ang Israel, lalo silang dumadami. Grabe, ano? Pwede bang gawin natin yun sa ating mga churches? Habang na-persecute ang church, lalo naman dumadami ang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kasi God will not allow His work, His ministry to be destroyed and be stopped by someone. Verse 20, so God was kind to the midwives. Ito na, may batas na. Bago lumabas, o pag pinanganak yung bata, patayin nyo na. Sino ito? Mga Egyptian midwives. Mga hindi Israelites. Ano sabi niyo ito? So God was kind to the midwives and the people increased and became even more numerous. Babasahin mo medyo doon, merong pagtatalo. Pinagalitan siya ng King of Egypt o yung mga authorities. Pero ang sabi nila, iba kasi ang Israel pag nanganak kaysa sa mga Egypt. Yung mga Egyptian mothers pag nanganak, hirap na hirap. Guguon na lang aming Alam ba ninyo na ang lakas ng babae nakikita sa araw ng kanyang panganganak? Huwag niyong mamaliitin yan. Amen. Lalabas ang lakas niyan. Nung pinanganak yung aming pangalawa, si Jairus, yung drummer, dito na lang ako sa bahay. May phobia kasi sa hospital. Pero mo naman yan tataliin ng Levi's. Ay, di nakarelay yung iba. Tapos bubuhusan ng tubig at saka ice. Alam niyo yun? Oy, mga asawang lalaki, binantayan niyo ba ang asawa niyo nung nanganak? Kaya hindi niyo alam itong mga pinagsasabi ko. Ako nandun. Ito lang paano sabi, dito na lang sa bahay. Okay. At least nandun. Aba yung talagang lalabas na itong Jairus na drummer boy, hawak ng aking asawa dito, yakap. At kapag lalabas yan, sabay ang iri, talagang alam niyo, kinabahan ako. Yung aking mga buto dito sa aking tagiliran, hindi pa naman ako mataba that time. Nakita ko talaga, kapatid, yupi! Sabi ko, ang lakas ng babae pag siya'y nanganak. Hindi natin kaya yun, Manong Judy, Pastor Judy. Hindi natin kaya yun, Pastor Tom. Sila lang ang may kaya. Yes. Yes. Shout, amen. Eh sabi ng misis ko, pwedeng manganak taon-taon, pero kung pwede lang, alternate. Ako ngayon, next year ikaw, next year ako din. Pero ngayon, sabay-sabay na kaming manganganak sa kaharian ng ating Panginoon. So iba, iwan na natin, mukhang na, ano tawag dito, naaaliw na ako, naliligaw pa rin. Look at the final, a glimpse of the final fulfillment of that vision, multiplication.
Bahagya po na ipinakita. Revelation chapter 7 verse 9 kay John. And then sabi niya, "This I looked, and there before me was a great multitude." Nasa heaven si John. Nakita niya yung mga saints. So, this is a vision for the final fulfillment of multiplication. At sabi niya, "I looked, and there before me was a great multitude." Kaya ba ulit ipaliwanag yung salitang great multitude? That no one cannot count, for every nation, tribe, people, Ilocano, Pangasinan, Hapon, and all kinds of nations is standing before the throne and in front of the Lamb. I tell you, brothers and sisters, pastors and workers, leaders, multiplication is a reality. I want to reiterate and give emphasis, multiplication is God's plan and desire for His church, for every one of us. Amen? Ito ang plano ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Dito pa lang, tapos na tayo. Let's move on and seek God in fulfilling this vision to see multiplication. You are my partner. I am your partner. The person next to you is a partner in multiplication. We are reminded today that we are partners in this vision of God to see the multitude bringing to God, serving Him, worshiping Him, acknowledging that they needed one Savior and the Lord, and that is the Lord Jesus Christ. Now, practically, let me give 3 principles. How then we can partner? How then do we partner employing biblical principles to facilitate multiplication process to see the vision of God a reality? Bago ako magtuloy doon, kapatid, let me hear your shout amen agreement. Is multiplication a reality? Amen. Is multiplication coming for the year 2014? Amen. Wow. And the rest of the year, we will multiply, we will multiply. Number 1, tatlo lang. 1, we need to see to it, no, that in our churches, in our ministry, there must be an aggressive evangelism. Aggressive. Ano pang ibig sabihin ng aggressive? It is likened to a warrior, a fighter, who is in the position of offensive. Hindi siya defensive. Aggressive, sapagkat meron siyang full of energy. Aggressive sapagkat may driving force na nagtutulak sa kanya na hindi pwedeng tumigil o pumigil sa kanya. Aggressive. What do you mean by this? Now, all of this is summarized in verse 5 because our gospel came to you not only in word but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction. We are aggressive because we are empowered by the Holy Spirit. And that is the driving force, the motivating factor why we share the gospel, why we evangelize with all our effort. Aggressive. Kailangan natin ito, kapatid. Hindi na po pwede rito yung pabanjing-banjing na pastor, na leader, and workers, or member in our church.
Nandyan pa ba kayo? I don't know how will we motivate our people. Pero ito lang, bring the Spirit. Allow this, yung Holy Spirit. You see, one of the cardinal doctrines of the Foursquare Church is that the Holy Spirit is our baptizer. Alam pa ninyo yung doktrina natin yan? Jesus is the Savior, baptizer, healer, soon coming King. You know, as we minister, we recognize Jesus as the baptizer of the Holy Spirit, as the baptizer of the believer, so that we can be empowered. No? You know, when the anointing of the Holy Spirit is upon our people, is upon our lips, gagawa ang Lord, kapatid, sa mga bagay-bagay na hindi mo akalain paano sila makakilala sa ating Panginoon. The gospel must be confidently proclaimed in a widespread manner in the power of the Holy Spirit. Challenge your people to do evangelism, but do not lay aside the presence and the power of the Holy Spirit. Bro, click mo. Churches who have high commitment to the authority of God's Word, whose heart burn with compassion, whose will are fortified by discipline and devotion, and whose eyes see the ripe harvest, have great potential for true church growth. Ito ang gusto nating makita sa ating mga taong pinagbiministeran. You see, evangelism, aggressive evangelism, will only happen when the people of God are totally committed to the authority of God's Word. Hindi sa pastor. Bagamat tinuturuan tayo, isa sa core values natin, and that is to submit to the authority of the leadership. But there are people in our church, there are leaders who submit to their leaders, but do not submit to the authority of God's Word. There can only be aggressive evangelism when we submit ourselves to the authority of God's Word. Growing churches are driven to bring glory to God by winning the lost. Ulitin ko po yung mga kapatid. Ang mga lumalagong iglesia, lumalagong ministry, ay sila yung mga tinutulak, pinupush. You know, what really brings glory to God? Yes, praise and worship. But I want you to understand what brings great glory to God is when one soul is saved. When one soul repents. Ulitin ko po yan. Ano ang tunay na nagdadala sa kaluwalhatian ng Diyos? Magandang music, magandang facilities. Ang totoong nagdadala sa kaluwalhatian ng ating Panginoon ay kapag may naliligtas na kaluluwa. Amen po ba? Bakit po? Sapagkat dahil sa isang kaluluwa, iyon ang dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Second, tatawarin po ninyo ako doon sa mga adjective na ginagamit ko. Kanina, aggressive. Ngayon naman, radical. Evangelism, try to, ano sabi sa Facebook? Throwback. How is your evangelism program? How is our evangelism effort in the church? It
must be fueled with the power of the Holy Spirit, so that that evangelism effort will be considered as an aggressive. Second, radical discipleship. By the way, ano ba ang ibig sabihin ng radical? Sabihin niyo sa akin, yung mga aktivista na nandoon, ra. Pero, dali natin sa kakaibang pananaw. Ang salitang radical ay kakaiba. It is not